May tanong naman dito para sa mga direktor natin at kay Senon, kung ito raw bang blood versus duty ay How can the theme paano nga raw ito apply to apply sa societies today? dito sa lipunan natin? Lalo na siguro sa gobyerno natin. FMR. Mahirap na tanong kay FMR. Matalino po kay FMR pag mga Ang unang po dapat pasalamatan at sisihin yung content creators natin. We as artists, when we were invited, we were just given a chance to amplify the inspiring and strong voice of Miss Julie Ann Benitez together with Sir Dingdong. Kasi, alam mo, masarap gumawa ng isang project na may katuturan, na may social relevance. Tatanungin niyo ako tungkol sa blood versus duty at kung ano ang relevance nito ngayon. Matagal na po natin dapat na-assess sa buhay natin o na-differentiate yung responsibility natin as citizens of this country. No? Simulan natin sa pagboto. Boboto tayo ng pare-parehas sa pangalan, iuupo natin ng mga dinastiya. Kikita ang sweldo ng congressman o ng senador nagre-range to 3 million per year. Gagastos sila ng 178 million pesos in elections. And in the 6-year term, 18 million lang yon. So saan nanggagaling? At saan nanggagaling yung thought na paano mo mababawi? O, sino magdudusa? Tayong mga taxpayers sa bulsa natin, mauuwi sa bulsa nila. O hindi naman katakataka yung nangyayari ngayon sa DPWH, di ba? Pag sinuma mo, anong unahin? Blood o yung duty sa bansa? O unahin nila ang pamilya. Ang basic unit of our society here is family. Yung Japan, ang basic community, ang basic unit of society is the community. Unahin ang bayan. Unahin ang bayan. Kapag maayos ang sistema ng ating lipunan, don't you think aayos din yung pamilya? Kung babudgetan ng maayos ang education, o ngayon may public school kayo, sasabihin, binabudgetan naman natin ng public school. O anong klase ng learning? Ayaw patalinuhin ng tao, ayaw budgetan ng maayos ang pagtuturo para manatili tayo mangmang. Bakit hindi ko kami, sobra po kaming proud dito. Wala naman nung isang hindi manggagawa dito na hindi naging matapang at inspired gawin yung trabaho kasi sakit po ito ng lipunan niya. And that's why I was thankful if we were entrusted this project, we can only amplify something that's been there. At kung makakatulong ka na finally gumising ang taong bayan at natuto tayong pumili kung dapat nailuklot na uunahin muna yung bayan bago yung sarili nila, then I think we'll be a better country. We'll be a better country. Tumakbo ka kaya, Direk. Ikaw magsimula. kung pwede nga lang dito. Thank you, Direk. Ayan. Kay Direct Bibi. Direk Bibi. Bijoy. Ang hirap pong i-follow up nung sinagot ni Direk FMR, doon na lahat no? So I guess, tulad nga nung sabi ni FMR, no? Parang, we're also responsible somehow for our own future. So, di ba? So make good decisions about how we move forward with the people who are governing us. Diba? Look deeper and find out the truth. So that, alam niyo, when you make decisions, you can make very good sound decisions that will impact us, your children, the future. So, Thank you, Direk Bibi. Si Rico Navarro. Meron ka bang gusto sabihin? Sabi na nga nila lahat. Maraming salamat. Malaman. Mas malaman ng Ako lang, ang kinaganda kasi ng show,
kasi yung nangyayari sa lipunan. Like yung injustice, yung smuggling, yung corruption. So yun, through the show kasi na-convey yung message, di ba, na parang lumaban tayo. Katulad ng mga bida natin, lagi silang lumalaban. So dapat ganun din tayo. Yung nangyayari sa lipunan ngayon, huwag tayo manahimik, lumaban na tayo. Thank you. Would like to Sana ask, all. Sir Senon, paano niyo po pinagtahi ang narrative? Where did you get inspiration and how did you put it all together? May Yes, sir. pinaringgan po ba kayong politiko dito sa Blood vs. Duty? May pinatamaan kayo? Anyway, yeah, actually, one good thing about this particular project kasi, and lahat ng mga ginagawa namin dito sa GRB Creative Production, at saka dito sa ABS, it's always like, you know, it has to be a story na nag-resonate dapat sa audience, di ba? Yes, may kilig, merong tawanan, may drama, may action, etc. Ganyan. Pero afterwards, di ba, pagkatapos mong patayin yung TV or yung kusang ka man nanonood na ganyan, meron ka ng bago, meron ka ng pinag-iisipan. Tapos pag tumingin ka dun sa paligid mo, lagi mo nakikita na merong nag-mirror siya dun sa totoong nangyayari. So I think that's what that was something that drove the everybody in the team. Ayun, kasi meron pang mas malaking ibig sabihin yung ginagawa. And at the same time, meron din kasi dun sa kwento kasi kailangan socially relevant. And then, pag tinatanong nga parang inspired ba yan ng ganito, may isang particular na tao, parang wala namang isang particular na tao, but it's more of like the system na gusto namin na ipakita na naka-immerse tayo yung kwento natin doon sa katotohanan. So ayun, tapos parang inaano lang natin, of course, doon sa yung gusto lang din natin ipakita dito afterwards is, di ba, yung gaya ng mga lagi binabanggit, we have to stand up for ourselves, we have to band together, we have to be united, we have to fight doon sa lahat ng mga nangyayari, doon sa mga systemic problems ng society. Thank you, sir. Thank you, Sir Sinon. Alright, so to Binsoy, Rocky, Alaska Boy, and Lay, looking back, what did this project teach you as actors? Anong naituro sa inyo ng Blood vs. Duty bilang aktor? Actually po, as a new dito sa industry namin, sobrang dami ko pong natutunan. Lalong-lalo na po sa Blood vs. Duty nga na hindi porket bata ka, mananahimik ka na lang sa katotohanan. So as a young na palaging gumagamit ng social media, nakahawak palagi ng cellphone, so marami pong purpose yung cellphone natin. Hindi lang po dapat tayo manahimik, lalong-lalo na sa mga nangyayari ngayon sa mundo natin, sa gobyerno natin. Kasi marami pong naghihirap dahil sa mga mga namumuno sa ating bansa. So, as young, ipahayag po natin sa buong mundo na meron din po tayong rights na pinaglalaban. And gusto ko rin pong pasalamatan ng lahat dito Direct FM kasi po last year ba yun yung sa Sins of the Father namin. So, mas na-boost yung confidence ko as a new actor. Marami siyang na-advise, na itulong sa akin. Kaya Direct, maraming salamat po. Thank you. Rocky? Ako naman po, ang natutunan ko sa show na to ng Blood vs. Duty is to be aware and to lead by example po sa ating mga kababayan na hindi natin naaabot yung ibang community like yung Muslim community. So, let's try to reach out sa kanila kasi syempre hindi lang po tayo yung nandito sa Pilipinas, hindi buong Pilipinas po tayo, Luzon, Visayas, Mindanao. Kasama po sila. And nagpapasalamat din po ako sa mga directors natin, kay Direct FMR, Direct Binjoy, kay Direct Rigo, na talaga pong nagbigay ng guidance sa amin sa mga new actors. And ayun po, kala Kuya Jack, kay Kuya Chard, Kuya Baron, salamat po sa inyong tulong dito sa Blood vs. Duty. Talagang na-express namin yung mga sarili namin bilang actors. And I hope this is gonna be an opportunity to open new doors for us. And nagpapasalamat din po ako sa JRB for having us here po. Maraming po salamat. Yes, Alaska Boy. Bilang paglilinaw,
Hindi po siya yung nakapicture dun sa gatas. Oo. Kortado po ngayon dito napaka. Yan. Kortado. Ako po si Tamerly Mopia, and then based po talaga ako sa US, mostly production po ako doon. So I work with mostly na mga artists dito pag nag-US tour po sila, ASAP or anything. Kami po yung nag-asikaso doon sa kanila. Pero this time nasa Philippines po ako, kaya ako nga po yung OFW na sa Pilipinas nagtatrabaho. So as an actor, dito po talaga sa Philippines ako first time ko gumawa ng TV series na in front of the camera. And as nasa hospital base po kami ni Barbie at ni Colette, sana po talaga mas magbaguan ng paraan ang government natin to enhance pa talaga para ma-level up pa yung healthcare system natin kasi narag po talaga ang mga nurses at mga doctors po dito sa atin. Kaya at nakikita niyo naman po diyan sa eksena namin lagi na pag may mga pasyenteng na napupunta dun sa amin sa unit namin, talagang lahat po ng mga tao doon were busy lahat. So sana po yung healthcare system natin may lesson sana madala ang teleserye na to sa mga namumuno po sa government na to help din po yung magbigay they need to see something kung anong pwede nilang gawin sa healthcare system ng Philippines. And then as an actor po, salamat po talaga kay Ms. JRB and of course kay Tito Oj for giving me this opportunity, and of course kay Direct FMR. Nako, first time kong mapasok kay Direct, talagang Dinala ko na. umiyak ako doon. Kaya thank you po talaga, Direct. Salamat po talaga. And sa mga co-actors ko po, salamat talaga kay Barbs, of course, sa lahat po, everybody sa production, salamat po talaga. Thank you po. Thank you. Thank you, Tamerlane. Nurse ang ganap mo rito, pero sa totoong buhay, nurse po talaga. Hi po, again, Yes, I'm ma'am. Lay. As an actor, ang natutunan ko dito, lalo na yung mga first few tapings, wala talaga akong linya, mata-mata. So, natutunan ko i-push yung eyes ko kasi as it is, RBF ako eh. Diba, ang tapang ng face ko. So, I needed to soften my expression kasi kahit wala akong ginagawa, mo akong galit. So, I needed to soften my expression kasi ginagayad ako ng mga director natin na nila, Ate Ma, na bakit mukha kang galit? Hala, hindi pa pwedeng i-look agad na bad kami ni General Carillo. So, dahil mata-mata lang ako, yun yung isa talagang na practice ko dito at na-improve naman yung pag-deliver ng acting through the eyes lang ng, alam mo yun, kahit kaya mong mukhang mabait, kahit mukhang matara yung real life. Sa show naman, ang natutunan ko dito sa show na to is to, speak up. We all have our voices. No matter how much small you think you are. Kahit sabihin mo, isa lang naman ako eh, what difference will it make? It will actually make a difference because isa kang tao, you will inspire one more person and then it will have a domino effect to inspire others. And magugulat ka na lang yung isang ikaw, milyon-milyon na kayong nakaka-inspire ng bawat isa. Thank you po. Thank you, Lay. Ayan. Okay, so dito naman, this time, kakaiba itong gagawin natin. Diba, Miss Tutsi? Yes, it's exciting. Nga, normally sa media conference,